Kumusta? Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang, alam mo yun, nasa sangdaanan ka? Hindi ka sigurado sa next step, tapos biglang, boom! May mangyari. Parang hindi mo inaasahan, pero grabe, tamang-tama sa pangangailangan mo. Madalas siguro iniisip natin, swerte lang to, di ba? O nagkataon lang. Well, ang mga material na sisilipin natin ngayon ay tungkol dito. Yung pagkita sa pagkilos ng Diyos sa probisyon. Galing to sa mga CP naglalahad kung paano raw sinasadya na makita yung mga ganitong interbensyon sa araw-araw. So, ang misyon natin, himain natin kung paano, ayon sa mga source na to, yung pagiging mulat sa mga sandaling ito, pwedeng makapagpabago ng pananaw mo. Oo, tama. At titingnan din natin kung paano raw yung simpleng pagkilala lang sa mga di inaasahang biyaya. Maliit man yan o malaki, hindi lang daw siya basta nagpapatibay ng pananampalataya. Sabi sa sources, parang lumilikha pa raw ng isang uri ng momentum. So, susuriin natin yung mga idea, yung mga halimbawa, galing mismo sa mga material na to. Okay, game. Simulan natin. Isang konsepto na laging nababanggit doon sa mga binasa natin, ito yung provision snapshots. Ano ba to exactly? Parang litrato? Hindi naman literal na litrato. Ang paglalarawan sa kanya para siyang maiksi pero sinasadyang pagtatala. Pagre-record ng mga di inaasahang tulong o biyaya. Hindi lang siya yung simpleng pag-alala lang sa isip. Ito raw ay isang paraan para sadyang i-mark mo, kilalanin mo na dito kumilos siya. Yung ganon. Yung idea is gawin mo siyang intentional. Okay. Intentional na pagmarka. Interesting. At sinasabi din sa sources na hindi naman pala to bagong konsepto. May mga ugat daw sa mga lumang kwento. Oo. Kinokonekta nila to sa mga kwento sa Biblia. Halimbawa, yung mana sa desierto, ang diin daw doon, sabi ng sources, hindi lang sa pagkain mismo, kundi sa pagiging araw-araw niya. Naalala mo, di ba? Hindi pwedeng iimbak. So, parang napipilitan kang magtiwala araw-araw. Tapos, ikinumpara rin nila to dun sa biglaang paglitaw ni Melchizedek kay Abraham, yung may dalang tinapay at alak, pagkatapos ng isang mabigat na laban ni Abraham. Ito naman daw, simbolo ng provision na galing sa di mo ini-expect na source. Sa tamang-tamang oras. So ang pinapakita lang nitong dalawang style ay merong pattern ng pagbibigay. Hindi laging pare-pareho, pero laging nariyan. Okay, gets ko. May pattern kahit iba-iba yung style. So, kung merong pattern ng pagbibigay, paano naman daw tayo magiging mas handa o bukas para makita to or matanggap? May nabanggit na dalawang prinsipyo eh. Oo. Una raw, yung pag-asa. Expectation. Pero nililinaw agad ng mga source, hindi to yung parang wishful thinking lang, na parang, hintay ka lang ng milagro na babagsak sa'yo. Hindi raw ganon. Inilalarawan siya bilang isang, madisiplinang puso. Yung parang active kang nagmamasid, handa kang makita yung posibleng pagkilos ng Diyos sa mga ordinaryong pangyayari. Parang sinasanay mo yung mata ng faith mo, ganon. Okay, active na pag-asa, hindi passive waiting. Ano naman yung pangalawa? Imbitasyon daw. Tama. Invitation. Ito naman daw yung aktibong pagbabahagi mo sa iba nung biyayang natanggap mo. Ayon sa mga material, hindi lang siya simpleng thank you gesture. May mas malalim pa raw. Kasi sa pagbabahagi mo raw, parang lumalawak din yung pag-unawa mo kung paano gumagana yung mga biyaya. Pati yung sarili mong papel bilang daluyan din nito. Hindi ka lang daw tagatanggap, parang channel ka rin. Okay. So, hindi lang para sa'yo. May responsibility ka ring ipasa. Interesting to. Tapos, may mga examples din from history, di ba? Nabanggit sina William Carey tsaka Hudson Taylor. Paano sila pumasok dito? Oo. Sabi sa mga tala, itong mga misyonaryong to, napaka-metikuloso daw nila mag-record. Nagtatala sila ng malilit na sagot sa panalangin, mga di inaasahang tulong financially or otherwise. Parang sarili nilang provision snapshots.
At ang nakaka-intriga raw, yung pagbabahagi nila nitong mga naitala nila sa mga sulat nila, sa mga reports, yun daw yung isa sa nagbigay lakas. Hindi lang sa kanila, kundi pati sa mga supporters nila. Parang nag-build ng trust, nag-inspire ng more support, pati pera. So pinapakita raw nito ayon sa sources kung paano yung personal na pagkilala, pag shinare mo, lumilikha ng mas malaking momentum. Grabe! Ang practical pala hindi lang basta konsepto. At eto na, para sa'yo na nakikinig. Meron pang ang direktang suggestion yung mga source, na subukan mong gumawa ng sarili mong provision snapshot. May template pa nga parang guide questions. 1. Ano yung kailangan mo o yung sitwasyon? 2. Ano yung pinanalangin mo o inaasahan mo? 3. Ano yung provision na dumating? Gaano man kaliit? 4. Tapos ito crucial. Paano mo nakita yung kamay ng Diyos dito? Ano yung di pangkaraniwang para sa'yo? 5. At ano yung naging tugon mo o yung epekto sa'yo? Oo, ang purpose daw nito hindi lang para magkaroon ka ng listahan. Ang goal daw talaga ay sanayin yung kamalayan mo, yung awareness mo, para mas madali mong makita yung mga ganitong pagkilos sa pang-araw-araw. Kasi madalas daw nalalagpasan lang natin. At habang ginagawa mo to, makakabuo ka raw ng personal na library ng katapatan niya na pwede mong balikan at hugutan ng lakas, lalo na sa mga panahong mahirap o nakaka-discourage. So, wrapping up, ano yung pinaka-takeaway natin dito para sa iyo na nakikinig? Mukhang ang sentral na mensahe talaga mula sa mga material na to ay yung sadyang pagkilala at pagtatala, Kahit nung maliliit na biyaya lang, meron pala siyang kapangyarihang baguhin yung pananaw mo. Mula sa pag-iisip na, tsamba lang to, patungo sa pagkilala na, hoy teka, baka may mas malaking kwento dito, baka may kumikilos. Oo. At hindi lang pagbabago ng pananaw. Yung sinabi natin kanina, yung pagkilala at pagbabahagi, lumilikha ng momentum. Gaya nung sa examples ni na Carrie at Taylor, parang nagpapatibay ito ng pananampalataya. Tapos, nagbubunga ng mas malalim na pasasalamat at pwede ka pang maudyok na maging mas bukas palad din. Nagiging cycle siya, di ba? Isang cycle ng biyaya at pasasalamat. Tama. So, bilang panghuling palisipan para sa iyo, anong maliit na provision snapshot, gaano man kaliit, ang maaaring naganap sa buhay mo nitong mga huling araw? Na baka pinalampas mo lang o itinuring mong nagkataon lang, swerte lang? At paano kaya posibleng mabago yung pananaw mo o yung momentum ng faith mo kung sasadyaing mong kilalanin at itala to ngayon?